Shalom, blessed Philippines. Pakilakas ng aking, Casey, pakilakas. Shalom, shalom, shalom. Shalom, blessed Philippines. Shalom sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga kapatiran na excited lagi tuwing Thursday sa Abba Father. Welcome to the Kingdom of God. Pinagpala, brumaragasa, at bumabahang pagpapalang sa inyong lahat sa gabing ito. Maulan at uulan din ng pagpapala. Amen. Hallelujah. Yung malakas nga na palakpak na may kasamang sigaw. Hallelujah! Glory, 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 glory. So maganda pong ating tatalakayin ngayon. It's all about the making of a disciple na kung saan ay isa sa mga na-neglect na mga leaders, na mga pastors, na mga elders, na mga lingkod ng Diyos ay ang mag-go and make disciples of all nations, teaching them, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, I am with you till the end of this world. At ngayong gabi, hallelujah, may kasama po tayong isang tagapagturo. Siya po ay may kakambal, galing pa ng Balagtas, Bulacan. Siya po ay may ilan anak mo? Ang ilan yung baby mo, sir? Dalawa lang na napakatipid. At siya po ay kapatid ni Pastor Jojo. Ito naman ay pangalan ni Pastor Jeje. Jojo Jeje. Let's welcome Reverend Jeje Junicio. Sir! Sige, magbati ka muna. Magandang gabi po sa ating lahat. Go ahead. Sige. Kaysa lakas ng mga to. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, sa lahat po ng mga blessed Philippines, lahat ng kapatiran po, ay kami po ay malugod at mapagpalang bumabati sa inyo. Naway, mapagpala po tayo sa gabing pong ito. Ang ating pagsama-sama. Amen. Meron din tayong kasama dito kasi galing kami ng San Pablo, Laguna. Nagpabaksin kami ng anti-flu ba tawag doon? Pastora Sharon? Flu. So, galing mag-vaccine ni Pastora Sharon Soto. Saan dito po sila? Pastor Ed, Keroda, palakpakan natin ang Panginoon kasama natin. Si Pastor Jeje, si Pastor Roldan, at of course, ang kanyang asawa, si Pastora Sharon Padua, at yung kanilang anak na si Joris. Kasama din natin si Pastor Beng Baldumaro. At ang ating handle ng technical ngayon ay si ating kapatid na si Casey. Ito talaga si Casey, sir. Nung naintindihan ko ang kaharian, ito talaga yung partner ko nung araw pa. Siya ang gumagawa ng aking teaching. At kasama rin natin si Jemar. Siyempre, salamat sa Lord, Jemar, sa buhay mo. Si CJ, hallelujah! So kahit umuulan, pero mainit na, ayun, ang ating mga runners, si Andre. Si Jim, yung nagluto ng chapsoy. Hallelujah. Sino pa ba? Sino pa ba nandyan? Pastora Bless, ang aking partner din. So maraming salamat sa Diyos at higit sa lahat na naka-tune in. So naniniwala ako na this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Lagi po nating tandaan na for with God, nothing is impossible. Amen? Sabi ng Panginoon sa Jeremiah, is there anything too hard for me? Says the Lord. Nothing is too difficult for the Lord. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan, ang Diyos natin ay hindi nagbabago, ang Diyos natin is omnipotent God. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Meron kang mapangailangan ngayong gabi, higit pa sa inaasahan mo ang kayang ipagkaloob ng Panginoon sa atin ngayong gabi. So hingin natin kay Pastor Ed Keroda na tayo ay pangunahan sa panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Salamat sa buhay ng ating mga kapatid. Kahit umuulan, talaga pong sumugod sila dito. Walang bagyo, walang anumang pangyayari na pwedeng umadlang. Ayan. Bumati ka muna, sir. Magandang gabi sa ating lahat, lalo yung mga nandirito sa studio natin. Grabe naman. Umulan o umaraw, talagang walang pakialam. Ang mahalaga, may advance ang kingdom o gospel ng kaharian sa lahat ng dago. So ngayong gabi, pakinggan nating maigi ang ituturo ng ating mahal na pastor. Dahil ito talagang theologian to, teacher pa. At dahil dyan, kami natutuwa na kami na-invite muli na pumunta rito para pakinggan natin siya. And of course, nasasabi kami lagi kasama mga hari. Amen, amen. Kaya, sige nga, isang malakas na palakpak. Hallelujah! Glory! Hallelujah!
Kanina pa kami excited. Kahit Yes. na napaka-traffic. Grabe, Dahil no? natin ng Ama. Grabe yung traffic. So, tayo manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, Yes, salamat po. Father God, hallelujah. Dahil sa inyong pag-ibig sa amin, kami nagkakaisa at lalo niyong pagkakaisahin ang iyong iglesia para, Panginoon, dalhin ang mensahe na dapat niyong ibigay sa amin para sa buong mundo. Itong panahon na to na walang ibang magiging solusyon na gobyerno, kundi gobyerno nang galing sa inyo na Yes, dinala ng aming Panginoong Hesus. Noon pa man at ngayon, nire-reintroduce niya sa buong mundo na ito talaga ang dapat nating panghawakan at higit lalo pagtibayin at higit lalo dalhin sa lahat ng tao. Yes, Upang Father. maintindihan at maunawaan, Yes. una ang ibinigay niyo sa amin, nawangis at larawan. Pangalawang kapangyarihan. At higit lalo, ang iyong kaharian na kung saan doon kami palagian magpakailanman. Panginoon, sa oras na ito, wisdom and knowledge, Panginoon, sa mga magtuturot kasama namin ngayon Amen. upang maunawaan sa buong mundo ang lahat ng bibitawan at ang lahat ng katuruan na ibibigay sa amin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, at muli ang presence mo at ang understanding, ang spirito na kung saan the great teacher na magpapaunawa sa amin ay Amen, sumaamin Lord, sa aming Holy Spirit. kalagitnaan. Muli, salamat po, O Ama, sa iyong kapangyarihan. Ito ang aming samod dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat magsabi ng, Amen and amen. yung mas malakas, Amen! Amen! Hallelujah! Woo! Ngayon naman, tatawagin ko si Pastor Jojo para ipag-pray ang ating family. Unahin na natin na ipag-pray ang ating mga sambahayan. Hallelujah. Mag-agree tayo sa prayer, the power of agreement. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Shalom, blessed Philippines. Shalom po sa buong mundo. Amen, Ayan, amen. ngayong pong gabi ay ma-experience po natin ang another miracle ng Lord. Yes, At una yung miracle sa family na mabuo lahat. Amen. Tayo Hallelujah. manalangin po para po sa bawat pamilyang Pilipino. Thank you, Jesus. Hallelujah, Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos nagbigay ng buhay sa bawat Opo, nilalang. Ama. Hallelujah. Ngayong gabi, Panginoon, ay nais po namin idulog sa iyo ang pamilyang Pilipino, Panginoon. Alam po namin ngayon, maraming nakakaranas ng iba't ibang klase. Hallelujah. Ang bawat pamilya, Panginoon, iba't ibang crisis, problema, na nararanasan po namin. Hindi lang po doon sa mga relasyon, kundi sa mga araw-araw na physical, na kalagayan, araw-araw na may mga broken family, may mga pamilyang talagang hindi tinutupad ang pagiging ama at pagiging ina. Lord, nais po namin idulog sa iyo dahil ang gusto mo talaga ay mabuo ang pamilya. Kaya mo kami nilikha. Kaya gusto mo kaming maging pamilya. Yes, Father. Pero nakikita po namin, halos maraming wasak na pamilya, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, walang ibang Diyos na magbubuo nito kundi ikaw. Kung ang Diyos na ito, na hari na ito pinapasok po sa buhay ng bawat Pilipino Yes, o bawat magulang, ama, ina, naniniwala ko, Panginoon, Yes. walang magiging hindi maayos na pamilya. At ngayong gabi, Lord, dalangin po namin, anumang pamilya na hindi maayos, sa pangalan Yes. po ng aming Panginoon Hallelujah. Jesus, pangalan po ng aming I Panginoon declare Jesus, restoration. nawa, Panginoon, ay maging maayos. Ang salitang pagpapakumbaba at salitang pagmamahal ay pumasok po sa bawat pamilyang Pilipino. At maranasan nila ang totoong restoration, Panginoon, mula lang sa paghahari mo, Panginoon. Na kapag ito'y naghari sa sambahayan ng bawat Pilipino, magiging maayos, matiwasay ang bawat pamilya, Lord. Yes, Kaya Father. ngayong gabi, Lord, alam po namin, kundi man nagiging larawan at wangis ang bawat pamilyang Pilipino, ang aming pong panalangin ngayong gabi, Lord, nawa ay maintindihan nila, maranasan nila, na ang tanging pagbabalik ng wangis at larawan mo ay yung sundan namin ang imahe ng aming Panginoong Jesucristo, Panginoon. At ngayong gabi ay mapag-usapan po namin, Panginoon, na makakarinig po kami sa bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino, na isang araw, Panginoon, ay magiging maayos ang bawat pamilya, Lord. Dalangin po namin mula sa tatay, maging maayos, sa nanay, maging maayos, sa mga anak, Panginoon, na wala na pong anak na susuway, Yes. wala na pong anak na mag-aabandona ng Yes. kanilang pamilya, at wala na pong magiging ina na magiging abandona. Kundi, Lord, ang dalangin po namin, ang isang tunay na pamilya ay merong amang
sa langit. Amen. Salamat po, Ama, sa iyo pong aming pagsambat papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So ito po ay welcome to the Abba Father gathering. Welcome to the Kingdom of God dahil our source and sustainer ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama nasa langit. So tawagan ko naman si Pastora Sharon para ipag-pray ang mga may sakit, may karamdaman sa oras na ito. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pastora Sharon. Hallelujah, Lord. Thank you, Abba. Bati ka muna. Shalom po sa lahat ng mga naka-tune in, Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. Sa lahat po ng sumusubaybay sa Abba Father. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, You are our healer, Lord God. Ang sabi mo po sa awit, ang iyong kaharian ang pumupuno sa lahat, O Diyos. Even sa mga may pangangailangan, Panginoon, ng kagalingan. Yes. Kayo po, O Diyos, ang mayroong kakayahan at may kayang gumawa, Panginoon, ng mga makapangyarihang bagay, O Diyos, upang abutin sila ng iyong mapagpalang kamay Hallelujah. na nagpapagaling. Sapagkat ang sabi mo po, Panginoon, ang mga kamay mo'y punong-puno ng lahat ng mga Yes, pagpapala at Father. kabutihan. Ama, Ura bakaya limitado na lamang po ang maaring gawin ng tao. Ngunit sa pamagitan po ng panalangin, mayroong pananampalataya. Yes. And we agreed, Panginoon, kasama ng iba pang mga nakatune in, we agreed. We declare healing, Father God, Amen, sa lahat po amen, na Lord. nakararanas ng sakit, Panginoon. 2,000 years ago, when you say, it is finished, kasama po, Yes. Panginoon, sa pinagtagumpayan mo sa krus, ang lahat ng uri ng karamdaman at sakit, Panginoon. When there's the kingdom of God, ang sakit po, Panginoon, ay nalalayas, Amen, Panginoon. Lord God. Hallelujah. Kung nasaan ang iyong kaharian, ando doon ang kagalingan, O Diyos. Amen. Ama, salamat po Sharabasi, sapagkat tinanggap na namin, Panginoon. We are so blessed, O God, that we have inherit the kingdom, O Lord. Nasagot po sa lahat ng mga kalungkutan, sa lahat ng mga pangangailangan, Opo. sa lahat, Panginoon, ng Thank mga you, Father. nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Sapagkat kung nasaan ang iyong kaharian, O Diyos, nakararanas, ang mga bulag nakakita, ang mga piping nakapagsasalita, ang mga Yes. pilay nakakalakad, ang mga nasa tanikala, Panginoon, ay nakakalaya. Nakakalaya, yes. Ama, marami pong salamat. Ang pag-ibig mo po at ang aming pananampalataya sa iyo ang nagpalaya sa amin at nagpagaling sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri at mayamang pagpapala sa pangalan ng Ama, Anak, Banal na Espiritu. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Pastora Sharon. Last ay pag-pray natin naman yung ating bansa, ang Pilipinas, na gustong guluhin ng demonyo, pag-hiwa-hiwalayin tayo, kanya-kanya ng kandidato para pahinain ang ating pwersa. Pero lagi niyong tatandaan, ang agenda ng Diyos lamang ang mangyari sa ating bansa. Hingin natin kay Pastor Beng na tayo ay pangunahan sa panalangin. Pastor Beng Baldumaro. Hallelujah. Thank you, Lord. Shalom. Maraming salamat po aming Ama dahil ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. Yung hindi namin kayang gawin at mangyari ay ikaw ang gagawa, O Diyos. Lalong-lalo na sa bansang Pilipinas na yung pinili at hinirang Panginoon. Pinili mo itong bansang ito upang maraming mga bansa na makakilala sa iyo, O Diyos. Kaya ang dalangin po namin sa iyo, Ama, ang protection at pag-iingat mo, maging sa aming presidente, ang patnubay ka ba amin na angkin, bigyan mo po Yes, siya ng karunungan at kaalaman sa pamumuno niya, O Diyos. Hayaan niyo, Panginoon, ang gobyerno mo ang maging gobyerno niya, Panginoon. Amen, Lord. Kaya salamat po, O Diyos, ang bawat departamento. And I declare, Father God, na maraming makakilala sa and I declare kingdom take over sa bawat buhay ng bawat isa, sa bawat departamento, Panginoon. At ingatan niyo po sila, Panginoon. And I rebuke the spirit of corruption. Hallelujah. Lahat, Lord, maging ang I declare, pagkatakot mula sa iyo Yes. ay mailagay po sa kanilang mga puso. At sila'y maglingkod na may katapatan sa tungkulin na ipinagkatiwala niyo po sa kanila. Kaya maraming salamat, lalo na ngayon pa lang tinatasan namin, Ama, ang darating na election, Ama, sa 2022. Lord, protection, I declare protection sa bawat buhay ng bawat tatakbo, ano man tatakbuhan nila. Ingatan niyo pang bawat pamilya. And I rebuke spirit of death, murder, violence sa bansang ito. O Diyos, hinihiling namin, Ama, sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo,
ang patuloy at yung mga anghel ang siyang patuloy na magbantay sa aming bansa, Yes. O Diyos. Kaya maraming salamat sa mga nang gagawin mo, bagat maraming nangyayari sa tingin namin na pangit, pero maraming magagandang mga bagay na ginawa mo para sa aming bansa. Kaya maraming salamat. Lord, sa sakit na laganap, yung mga variant ng mga Delta, Lord, wala yan. Kasi ang dugo mo at ang kapangyarihan mo siyang kumocover sa bansang ito, O Diyos. Yes, Kaya Father. maraming salamat, and I declare healing, mga nakakaranas ng mga sakit, ano bang klaseng sakit na yan, and I declare healing. Shara 2,000 years ago na Panginoong namatay ka, nabugbog, inilibing ka itong araw na buhay na muli. Kaya maraming Thank you, salamat Father. sa kagalingan Thank na you, pinag-alo mo sa bawat isa, at ang sino man sasampalataya makakaranas ng himala sa kanyang mga buhay. Kasi sabi mo, ang sino mang lumapit sa kailan may hindi mabibigo. Kaya maraming salamat sa bansang pinagkatiwala mo sa mga anak mo at sa mga taga-Karian, at lumaganap ang iyong mabuting balita patungkol sa pagkahari mo, at maraming Amen. taong makakilala Amen. at pagharian ka sa kanilang mga puso't buhay. Amen. Kasi ito lang talaga ang solusyon, ang paghahari mo. Kaya maraming salamat. Naniniwala po ang bansang ito may magandang ang gagawin, sapagkat ang pag-asa at inaasahan ng bansang ito, walang iba kundi ikaw, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Ama, sa ginawa mo na sa aming bansa. In Jesus' name we pray. Amen, and Amen. amen. Yung malakas sa palakpak. Lagi kong dinideclare that the Philippines, yung vision ng Lord sa bansa natin, that the Philippines is a kingdom worshiping and praying nation, filled with the glory of the King, empowered by the Holy Spirit, mandated to preach the gospel of the kingdom to all the world for the glory of God our Father. And we declare that the Philippines is a blessed nation, a righteous nation, a sheep nation, a kingdom nation. Bakit kamo? Kasi lupang hinirang. At ang sabi doon sa kanta natin, buhay ay langit sa piling mo. Magaganap at mangyayari yan kapag lubusan na naghari ang Panginoon sa ating bansa. Amen? Ang sekreto nga lang ay make disciples of all nations. So pag-usapan po natin ngayon, pero bago yon, awitin nga natin yung isang awit na nagsasabing, kay buti ng Diyos sa akin. Every time na pinag-usapan ng kabutihan ng Diyos, may ginagawa siya na higit pa sa mga bagay na inaasahan natin. Mabuti po ang Diyos. Shout, grabe. Mabuti ang Diyos! Grabe! Sigaw kayo ha, sigaw kayo. Mabuti ang Diyos! Grabe! Hallelujah. Here we go, here we go. Come on. Woo! Kay buti ng Diyos sa akin. Everybody sing. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Minsan pa, kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Sigawan natin. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Mula pa noon, magpahanggang ngayon. Ikaw ay kasama ko. Hindi ka nag-iwan. Hindi ka nang-iwan. Hindi ka nagkulang. Hindi mo kami pinabayaan. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos. Yes! Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Mula pa noon, magpahanggang ngayon. Ikaw ay kasama ko. Hindi ka nang iwan. Hindi ka nang iwan. Hindi ka nang kulang. Hindi mo kami pinabayaan. Kahit kailan. Kahit kailan. Kahit saan. Sa lahat ng panahon, ikaw ay naroroon. Salamat sa iyo, O Panginoon. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos. Come on, CJ. Hallelujah. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti
pa noon, magpahanggang ngayon, ikaw ay kasama ko. Hindi ka nang iwan, hindi ka nang kulang, hindi mo kami binabayaan. Kahit kailan, kahit saan, sa lahat ng panahon, ikaw ay naroroon. Salamat sa iyo, O Panginoon, kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos. Kahit kailan, kahit saan, come on. Kahit kailan, kahit saan, sa lahat ng panahon, ikaw ay naroroon. Salamat sa iyo, O Panginoon, kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Lagyan natin ng palakpak. Lahat ng mga nasa bahay. Diyos, o kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos. Kaya nyo bang ipito? Mula pa noon, magpahanggang ngayon, ikaw ay kasama ko. Hindi ka nang iwan, hindi ka nang kulang, hindi mo kami binabayaan. Kahit kailan, kahit saan, sa lahat ng panahon, ikaw ay naroroon. Salamat sa iyo, O Panginoon, kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Declare it. Come on. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Sa ating sambahayan, sa ating iglesia na pinagkatiwala ni Lord, sa bawat mag-asawa, sa bawat pamilya, sa ating trabaho, sa bawat aspect ng ating buhay, mabuti ang Diyos. In everything, give thanks, for it is the will of God concerning us. Amen? So, lahat ng bagay pinagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga ng Lord, gusto mo maging unshakable? Lahat ng bagay pagpasalamat mo. All things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. The word, all things work together for good to them that love. Yung word na love God, yun yung lumalakad sa kanyang katuwiran, sa kanyang naisin, sa kanyang desire, sa kanyang kagustuhan. Yun yung umiibig doon. So, to them that love God, who are called according to His purpose. So, walang pangit na pangyayari sa buhay natin. Amen? Salamat sa Diyos at tunay nga na pinagpala tayo sa buong maghapon, sa gabing ito na pinagkaloob sa atin, bagamat maulan, ang sarap matulog, pero mas masarap makinig, mas masarap makipag-ugnayan sa Diyos, mas masarap malaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Yung malakas na palakpak, yung pinakamalakas na palakpak. Our topic for today is all about, so bagamat nilagay ko Acts 17, na in Him we live and move and have our being. Kasi itong mga alagad, itong mga alagad na ito na sinugo, naging apostles, sila ay na-train, na-equip, at naintindihan nila yung bakit sila sinugo, bakit sila tinawag ng Lord, inordain, bakit po sila pinili, chosen, called, and become faithful. So napakalaga ng ating topic ngayon kasi po, isa sa mga nane-neglect na tatalakayan ni Pastor Jeje, kaya nagkaganito, nagkawendang-wendang tayo, lahat tayo, naging after tayo sa titulo, ginawang worship leader, ginawang musician, ginawang pastor, ginawang bishop, ginawang elder, ginawang treasurer, ginawang gitarista, ginawang membro, pero hindi ginawang disciple. Sabi ni Lord, make disciple. So malalim po palang ibig sabihin yan pagiging make disciple. So ipaprocess ka, at talagang ituturo sa. Kaya nga po sa topic namin sa last Tuesday, ang topic namin sa mentoring is about the making of a disciple na malalim na pakikipag-ugnayan sa Lord talaga. Our full authority ay nasa ating relasyon sa Diyos, sa pagkakilala mo sa Diyos.
Sa Father, kay Jesus, at sa Holy Spirit. Your authority is in your relationship with the Lord. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So ngayon, here we go. Hindi na natin pakakatagalin, pero gawin natin, batiin lang natin saglit, tapos ikaw na lahat. Ikaw na lahat. Hallelujah. Ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin ngayong gabi. Mag-tumbling, okay. We declare more kingdom blessing and favor sa lahat ng mga taga nanonood, naka-tune in ngayon, kay Jim Alano, Celia Balani, Edna Gipit de la Rosa, hindi ka nagipit, ikaw ay maluwag na. Ail Barnes, grabe, amen. Randy Salvador, Baldomaro, grabe. Ambay Reyes, Nelly Morales, John Repoles, Janet Lawson Pakwan, pinili at pinagpala ang Pilipinas. Mila Fabian, Joshua Baldomero. Uy, alam niyo po ba na nung nakaraang mentoring namin, nung Tuesday, itong si Pastor Bong, mag-testify ka nga dyan sa talagang hinihingal, parang kukunin na siya ng Lord. Hingal na talaga. Parang yung asawa niya, parang, Lord, ihanda mo ang aking puso pag nawala yung asawa ko. Kasi wala, talagang hinahabol niya yung hininga niya. Nung kumanta kami na Our God Reigns, nagimala ang Diyos, nag-take over ng presensya ng Lord. Hallelujah. Biro 4 na araw na hindi siya nakakatulog. At that time, nakatulog. Kinabukasan na nagising. Praise God. Ang mahirap, wala nang gising. Lulu Di Maunahan. Sa Nelly Morales, Maria Teresa Manuel, Granadel. Jiven Peña Florpas, grabe. Calexto Kikep, mabuti ang Diyos. Joy Leslie Nasalita, Mavic Tantoko, grabe, mabuti ang Diyos. Maluba na Baldomero, grabe. Randy Salvador, yung mga taga-ano to Baliwag. Mabuti ang Diyos, grabe, sobrang tindi. Celia Balani Calagos, grabe. Nel Kiambao, hello Sister Nel, praying for your lagi sa apo at saka kay Kim. Janet Lawson Pacman, mabuti ang Diyos. Okay? Jiven Piña Florpas, kay buti ng Diyos sa atin. Yet Buter, grabe, mabuti ang Diyos. Grabe, hallelujah. Joyce Cayetano, mabuti ang Diyos. Grabe. Edna Gipit de la Rosa, talagang ang sipag nito. Matthew Linlin, kay buti ng Diyos sa atin. Giselle Nueva, Kapukian, grabe. Mila Fabian, kay buti ng Diyos sa atin. Rela May Mangisel, God bless po. Masangkay San Gabriel, kay buti ng Diyos sa atin. Amen. Hello, God bless you. Maria Teresa Manuel, grabe. Okay, Nel. Matthew Linlen, okay. 100 plus sila, no? Bian Fortaleza, kay buti mo aming Diyos. Istanel De Leon, mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Mary Grace Baltasar, Edna Gipit. Ang sipag nito mag-comment, nakakatuwa naman si Edna Gipit. Pero papalitan natin yung pangalan mo, hindi ka nagipit. Ikaw ay si Edna Maluwag at pinagpala. Mavic Tantoko, Nelly Morales, kay buti ng Diyos. Joyce Cayetano, amen. Nelly Morales, Malubanaag. Princess Santo Domingo, keep on praying sa iyong pamangkin, hallelujah. Mavic Tantoko, Clarice Noche Manahan. Ana DJ Karangan Gregorio, naku, taga-ano to taga Balagtas to, God bless po, and drummer to sir Ams Reyes, God bless. Joy Dionisio, Janet Lawson Pakwan. Okay. So, Maria Teresa Manuel, okay. Okay, okay. Wala na, dami ng paulit-ulit ito. Ayun, Pastora Sharon Padua, kay buti ng Diyos sa atin. Andito lang po siya sa tabi-tabi namin. Okay, Neil Kiambao. Virginia Rondina Peñalosa is watching. Pakinggan nyo ngayon at i-share ninyo ang ating tatalakayin kasi ito po ang sekreto ng pamumuhay pangkaharian. Kaya kailangan ikaw ay mai-process. Okay? Kaya nagkaganito ang bansa natin, nagkaganito yung mga anak natin, nagkaganito ang church. Ginawa nating member ang mga membro. Hindi natin ginawang citizen. Hallelujah. Hindi natin itinuro talaga yung principle ng kaharian. Nelly Morales, Robert, Caroline Mangali, Edward Di Maunahan, talagang Princess Santo Domingo, Ambay Reyes. Kahit kailan, saan sa lahat ng panahon, ikaw ay naroon, Lord. Okay. Joyce Cayetano, Pastora Joyce. Kahit kailan, kahit saan, sa lahat ng panahon, ikaw ay naroon. Jerry Santos Palaganas. Tukat na lang story short kay Pastor Bongser, nakatulog magdamag. 4 na araw, hindi siya nakakatulog. Nanghihina na at saka hingal na hingal. So, grabing ginawa ng Lord talaga. Maureen, nado ka. Sister Maureen, good evening. Shalom. Nelly Morales. Okay. Nakakatuwa naman, Eleanor Merza Miranda. Adi Bagakay, Maria Teresa Manuel.
Sister Del, ang aking may bahay. Good evening. Cecil Yunado ng Dubai. Hi, Sister Cecil. Kamusta ng iyong blood pressure? Berinyo Rondina Peñalosa. Hallelujah. Kahit pumalakas ang ulan dito po sa Balagtas, Bulacan, kay buti ng Diyos sa amin. Amen. Hallelujah. Sino may mabik tanto ko? Taga Balagtas. Caroline Mangali, okay? So, Ludi Pura, Austria. Nelly Morales, Caroline. Ang dami nila. Okay. Ha? Isa, ang aking anak, live tayo ha. Baka nagtatanong ka. Kung pa, live ba tayo? John Rapoles, God bless, June. Helen Gutang, Jerry Santos Pelaganas. Okay. So, Warren Gabriel Ortiz, Carl. Wala na. Ang dami. Maulit na ulit. Olan Reyes, ang aming pong corporate secretary. Army J. Palacio Napere, God bless. Geraldine Noche. Pastora, Doktora, Nurse, Sharon Rose Galope. Grabe, walang kasakit-sakit, oh. Nung kami, binaksin. Panoorin niyo yung video ni Dong. Ang daming negosyasyon bago pa sinaksakan yan. Aldrin Hila, grabe ang presence ni Lord. Neva Jean, Priscilla Junicio, asawa po ni Pastor Jeje nanonood. Hello po, Pastora Priscilla. God bless po si Sir Presil. Janet Lawson Pakwan, our authority is our relationship with the Lord. Yan ang mga gusto kong mga kinokomment ninyo. Kasi hindi ka pwede magkakaroon authority kapag wala kang relasyon sa Diyos. Prayer for our visa. Amen. Aisle Barnes, approval. Good evening po. So, Clarissa Anoche Manahan. Hallelujah. God is amazing. Blessed evening po, Pastor Luis. Rose Moreno. Janelle Bora ng Laguna, San Pablo. Helen Gutang. Ferdi Alano. John Paul. Balanay. God bless. Priscilla Dionisio. Hallelujah. Mabuti ang Diyos sa ating lahat. Good evening, Pastor Luis. Randy Salvador. Pakisama po sa prayer po. Makasingil po kami ng maayos sa client namin sa Sabado. Pagharian ng Diyos ang puso nila Sir J at Sir A. Mangusap sa kanila ang Diyos. Maging makatarungan sila sa tao. Winawasak namin ang demonyo ng kakuriputan, hoarding sa taong yun. We declare blessing sa mga taong yun na nag-hoard sa kanyang sa pambayad sa iyo. At dalangin namin, Lord, na hipuin mo pa ang taong yun, Lord. Hallelujah. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Bernalisa Fabian Robles. Ano to mga taga Pagala. Baliwag. Hi, Sister Bernalisa. Kamusta na si Zoe ba yun? Yung anak niya? Sino yun? Zoe. Hi, Zoe. Calixto Kikip, mabuti ang Diyos talaga, Maribik. Milay Portesa Dionisio. Good evening po, Pastor. Hallelujah. Jiven Piñaflor. Maribel Wahingon. Randy Salvador. Edna, okay. Pastor Jojo M. Dionisio. Talaga, no? Okay. Kung ano man ang inyong naintindihan, i-comment ninyo. Mas na-encourage kami kung meron kayong binabato rito na comment sa inyong sa topic natin, lalo na itong the making of a disciple. Hallelujah. Kasi ang tanong, are you a disciple? Ano ang mark ng isang disipulo ni Kristo? Paano malalaman na ikaw ay disipulo ni Kristo? Okay? Okay. So, pastor, member po ako. Sino yun? Pastor, member po kami ni Pastor Jonathan. Ay! Oo nga pala, sa Fairview. Okay. Hi, Edna. God bless po. God bless. Oy, sabi ni JM, ang gwapo mo raw. Oy, sabi ni JM, ang gwapo mo raw. Ako hindi. Ikaw talaga, JM, ha? Siya lang sinabihan mo, ha? LB Dupali, blessed evening po, shalom. Okay, so here we go. Here we go. So ang ating pong topic is all about the making of a disciple. Kasi ito ang dahilan kung bakit nagkaganito ang bansa natin. Ang bansa, bawat bansa, hindi naman ipinagkatiwala ng Lord sa mga politikong tao, kundi sa church. Where the church goes, the nation goes. Ang thermometer ng isang bansa ay ang init at alab ng apoy. Kasi po, yung pagbinasa ninyo yung In Him We Live and Move and Have Our Being, gumawa ng history sila Paul at ang mga alagad, sila po ay kung nagkalat, sabi, ito yung they turn the world upside down na, sila yun na. Hanggang sila ay na-persecute at gustong patayin, but still, nirebuke nila ang Diyos-Diyosan. Sir, matindi ito. Medyo babanggitin natin to. Nirebuke nila ang Diyos-Diyosan sa bayang iyon na pinuntahan nila Paul, at yung mga Diyos-Diyosan. Okay? At sabi niya, in Him we live and move and have our being. Now, here we go.
It's your turn, Pastor Jeje. Ano ang masasabi mo patungkol sa ating the making of a disciple? The true disciple, the kingdom disciples na mimiss ng mga churches ngayon na ginawang member ang mga tao, binigyan titulo, binigyan ng pero walang assignment sa kaharian. Now, here we go. Pastor Jeje, take it away. Magandang gabi po sa ating lahat na nandito ngayon, naka-tune in. At magandang gabi din dito sa loob ng ating studio. Magandang gabi din sa ating lingkod, Pastor Luis. Nagpapasalamat po ako sa araw na ito na tayo ay nabigyan ng pagkakataon upang makabahagi sa Abba Father. Salamat po sa ating lingkod, Pastor Luis Baldomaro. Bago ako magsimula ay nais kong kwentong maiksi lang kung paano kami nag-meet nila, Pastor Luis. 2008 ay... 2008 yata. 8, tagal na pala. 2008 ay dumalaw si Pastor Luis sa Meeting ng ano? sa Pulilan Max. At samahan ng Max mga pastor Restaurant. sa Bulacan ay merong pagmi-meeting, nandun ako. Andun yung governor. At Andun yung governor. nandun yung governor, si Joseph ang governor nun. At nandun lamang siya para mag-promote na isang gawain sa kingdom noong panahon na yon. At medyo na-attract ako. Wala naman siya sinabi, kundi kwento lang. Konting pahapyaw about the kingdom at yung gawain na ito. Pero yung time na yun, na-attract kami ni Pastor Jojo, Pastor Luis. And hindi naman namin nahingi yung kanyang komunikasyon. Tapos magkakaroon ng gawain nun sa Cuneta Astrodome. Hindi namin nahingi. So gawa namin, hanap kami ng hanap kung saan makokontak. Hindi namin nahingi yung number o contact. Hanap namin sa FB. So awa naman ng Diyos, ay natuntun din namin. At nakarating kami for the first time na madinig yung sa Cuneta Astrodome, yung Kingdom seminar na ginawa nun. So garbo, di ba? Grabe, Yung no? kompleto yung orchestra at saka napakinggan namin iba. Pero nag-MC lang po kayo. Pero yung pagka-MC nyo grabe yung mga bitaw na salita. Doon kami nasimulang maborn again sa pangalawang pagkakataon. Na doon kami na-restore, doon namin naintindihan yung kingdom 2008. Napakbuti ng Panginoon. Hanggang sa nagtuloy-tuloy kami at kahit na busy si Pastor Luis, nagpa-mentor, nagpupunta ito sa Panginay, sa Balagtas. Nagpupunta yan, nasalubungin namin, kahit na naisingit kami sandali ng mga panahon na yon. So, kaya na-meet din nila sila Pastor Pebby, sila Pastor Nap, yung kasama namin sa church. So, yun lamang at isang malaking pagbabago sa buhay namin, mas naging maalab yung paglilingkod namin sa Panginoon, mas naintindihan namin, kasi sa kanya ko din nadinig, bagamat parang alam mo na, sa kanya ko din nadinig kay Pastor Luis yung 5 bagay, pero 3 bagay lang yung naalala ko. Saan ka nagmula? Bakit ka nandito? At saan ka paroroon? Meron pang 2, nakalimutan ko. So, yun. So, yun, magmula noon, parang siners namin yung ibig sabihin niyan. Pagamat ang tagal-tagal na namin sa church, hindi namin naisip yun. O nga, saan ba kami nanggaling? Saan ba mula? At bakit kami nandito sa mundong ito? Kaya yun, magmula noon, master na namin yan. Tindi. Na-master na namin ni Pastor Jojo. Yun na ginagamit namin sa pag-evangelism. Ang binigay sa akin mukhang nalimang si Pastor Jojo. Go ahead. Bigay sa akin ni image and likeness. Sinasabi ni Pastor Luis sa disciple. So, pagkukumbahin ko na lang. Yung about tungkol doon. The image of Christ. Pero tutungin ko na lang. Gusto ko na sabihin sa atin na una, bumabati uli ako na magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din. Yung pong pangyayaring, yung pag-uusap regarding sa disciples, ay susundan ko mamaya. Babanggitin ko lang ito sandali kasi ito yung binanggit sa akin ni Pastor Jojo. Yung tungkol sa image and likeness ng God. So actually, sabi nga namin na medyo na kami rito dahil 19. Marami na rin, bantad na rin tayo dito. Maraming mga kingdom preacher na sinishare ito. Pero papahapyawan ko lang sandali na yung original divine intention ay talaga namang sa Genesis 1, 26, 27, 28 ay talaga namang, wag na natin pahabain, talaga nilikha tayo sa wangis at larawan, iyon na yon. Hindi yung wangis at larawan, hindi yung may ulo, may kamay, may paa. Kung hindi ito yung innermost, dapat na bago yung behavior natin, yung pag-uugali natin. Okay. So yun talaga.
At yung image and likeness, nagpo-possess tayo na tinatawag na God will living. Kaya nga lang, naging problema, nagkaroon ng pagbagsak ng tao, nagkaroon ng fall of man, at ayun, nawala yung image and likeness, yung God will living natin, yung soul life na wala sa atin, yung buhay na mula sa Panginoon. Pero salamat na lang, after 2,000 years, ay ang Panginoong Jesus ay pinadala ng Panginoon Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. So yung restoration of original intention ng Panginoon, ang ginamit niya, una, ang Diyos mismo, ang nagbigay ng kanyang pag-ibig para maibalik ang tao sa image and likeness. At itong pagmamahal na ito, ang naging dahilan kung bakit dinala niya si Yesu Cristo. At si Yesu Cristo ang magbabalik sa atin ng image and likeness. Amen. Nung una, ang tawag lang sa atin ay tagapagdala or bearer of the image and likeness. Pero nung dumating si Jesus, hindi na tayo tagadala ng image and likeness. Kasi si Jesus ay titira na sa atin. Yes. Siya na mismo ang magmamanifest ng ating buhay Amen. ng image and likeness ng Hallelujah. Christ likeness na. So, ibig sabihin, noon tayo ay parang representative lang sa lumang tipan. Pero dumating si Jesus Christ, we are not representative. Siya na mismo. Kasi Christ in us, in you. So, ibig sabihin, hindi na ikaw ang magre-represent, hindi na ikaw ang gagawa ng paraan para magkaroon ka ng image and likeness. Kundi yung Kristo na tumitira na sa atin at sa tulong ng Banal na Espiritu para magawa ang lahat ng mga bunga na kailangan ng isang image and likeness. So, yun lang. Yun lang. Pero punta tayo sa... Palakpakan muna natin. Ganda nun, ha? Punta tayo sa discipleship, no? Paiksyan ko lang naman. Sige, go ahead, go ahead. Okay. Kahit Sabi ng overnight. John chapter 15 verse 8, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple." Sabi dito sa Tagalog, "Napaparangalan ng aking Ama kung kayo masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad." Okay. Pinatotohanan ng Panginoong Jesus na naidideklara ang karangalan ng Ama kung tayo ay, sabi rito, ay namumunga na masagana. Nagbubungan ng masagana, yung sinasabi. So, meron pong dalawang bagay na binabanggit dito na sa ibang version ng Bible, you are justified disciple. Dalawang bagay lang binabanggit. Una, ay kailangan nag-glorify natin ang Ama bilang disciple. Pangalawa, ang isang ebidensya, dapat nagbubunga tayo. So, ibig sabihin, kung nag-glorify natin ang Ama, Tama. disciple. Kung nagbubunga ka, you are justified disciple. Ngayon, para makita ang karangalan ng Panginoon sa buhay natin, bumalik tayo dun sa image and likeness. Diba? So, ang yung image and likeness, kailangan ipinamumuhay na kasi si Kristo na namumuhay. Marami tayong sinasabi na yung rulership of Christ, yung paghahari ni Kristo sa buhay natin, pero hindi na natin binubuhat ang image and likeness. Dapat kasi, yung Jesus na yun, bahala siyang bumuhat kasi nakatira na sa atin siya. Kung ganun yung paraan natin ng pamumuhay, ang ibig sabihin, yung ating pagiging disipulo, naturalesa na nakapagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Ganda. At naturalesa din na tayo po ay nagbubunga. Pag walang bunga, sigurado may bunga nga. May bungang araw. Yung bunga nga, ang sinasabi naman sa bunga, hindi naman paramihan. Kaya nga sinasabi doon sa bunga, di ba, may 100, 50, 100, 300. So, ibig sabihin, ang pagbubunga natin, kahit ilan, importante may bunga. Dahil pag walang bunga, hindi ka pwedeng i-justify na isang disciple. So, yun yung isa sa mga binabanggit. And then, pangalawa, ay nais ko i-share sa atin na ganito. Yung pong, sabi na isang verse, and sa Matthew chapter 9, verse 9, "And Jesus passed from the hands, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of the custom, and he said unto him, Follow me, and arose and follow him." So, ito yung pagtawag una kay Levi, no? Yung kay Pedro, Levi, no? Isa sa mga naging alagad ng Panginoon. Yung sinabi niyang, "Sumunod ka at maglingkod sa akin," tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Mateo yung pangalan niya una. No. Ang salitang sumunod or follow in the Greek word is akoleteo, means to join as disciple. So pag sinabing sumunod ka, nakikibahagi ka bilang isang disciple. Pero hindi agad tumugon si Mateo kasi hindi basta-basta 'yon. So ang ginawa ang nakakamangang pagtugon ni Mateo ay ganito. Nung sinabi niyang, "Halika, sumunod ka sa akin," ang magandang ginawa niya,
nanawag siya. Nakamukha niya mga tax collector. Ang tindi. At in example niya, hindi mo na siya kumilos. Tinawag niya ang Panginoong Jesus, ipinirasyan niya si Jesus, at saka niya sinabi, kasi yung pagsunod, ang ginawa niya agad na pagsunod para maging disciple ka, so hindi pa siya hasa eh. So ginawa niya, nangumbida siya ng kapwa niya tax collector, may mga tax collector sa Biblia, masama ang tingin ng tao sa kanila. So ang ginawa niyang pagsunod, agad-agad sumunod, tinawag ang kapwa tax collector. At pagkatapos, pinaturuan kay Jesus. Wow. So ang pagsunod, napakagaling yung pagiging disciple niya, yung number one, yung pagiging masunurin. Hindi ka pa manasa, hindi ka pa man magaling, hindi ka pa disciples, pa sa panahon na yon, pero agad sumunod. Yun yung maganda sa pagiging So, ibig disipulo. sabihin, pagka tinawag ka, Sunod agad. sunod agad. Oo, Yun ang immediately. unang pagsunod, Galing. So hindi lang siya nagsabi na yes. Oo. Ang ginawa niya, nanawagan Oo. ng mga kaibigan tax collector para makatikim din ng salita ng Panginoon. Di ba? Yun yung pinakamaganda. Siguro ito yung pinaka-the best na pwede natin gawin, yung intentional discipleship. Ay parang, minsan maraming beses tayo, maraming panahon na tayong naging Kristiyano at naging tinatawag na nga tayong disciple. Pero may na-disciple kaya talaga. O kaya nagawa natin mangumbida ng tao at ganito yung gawin natin kagaya ni Mateo. So, ito yung the best na pagsunod. Yung Antimano, tinawag niya yung mga kapwa niya, mga kurap. Mga tax collector, di ba? So, ito po yung magandang sa disciple na meron si Mateo. And then, ang pangatlong bahagi na gusto ko i-share sa atin ay ito sa Luke chapter 6. Sabi ng, a student is not above his teacher, but everyone who's spirit trained will be like his teacher. Ito yung palagi natin sinasabi na ang estudyante dapat ay kamukha din ng guro kasi yung parehas ang tinuturo. No, kaya nga tinawag yung disciple na matetes o learner, student or follower na sinasabi. No, ang attention dito sa salitang matetes ay a pupils, learner or follower. Ibig sabihin, pag tinawag ka ng Panginoon disciple, ang una mong iniisip, pag tinawag ka ng Panginoon, Correct. ang una mong iniisip, dapat estudyante ka muna. Makinig ka munang mabuti. Correct. Marami kasi, sumobra na ang pakinig. Hindi na disciple, inunahan na yung kanyang leader, ang kanyang teacher. Ano, kaya sinabi rito, yung explanation kasi na matetes, marami. Halimbawa, student, learner, and follower. No. So, ibig sabihin niyan, mag-estudyante ka muna, and then, mag-learn ka muna, pag-aralan mo muna. And then, yung kay Mateo, iba. Agad sumunod siya dahil hindi pa nga siya si Jesus ang pinag-present niya. Minsan kailangan natin ganyan, hindi naman kailangan yung alam na natin lahat eh. Marami kasi mga disciple, parang alam ng lahat. So, gusto niya, siya tatayo dyan. Eh, pwede namang sa pagtuturo, sa pagdi-disciple, sige, ituro mo, yan mo siya. Sa una, mukhang parang bano, hindi magaling, okay lang. Kung gusto niyang masanay, gusto mo siyang matuto, yun ang gagawin mo. Parang ang nangyari naman kay Mateo, talagang tinawag si Jesus, so lalo pa rin niyang tinignan si Jesus sa aktual na pagtuturo. So ganun yung parang ginawa niya. So yun yung importante sa pagiging matetes, yung parang pag-aralan mo muna yung estilo ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung ano yung tinuturo ng Panginoon mo, ng master mo, kailangan i-absorb mo yun. Oo. Para maging isa kayo ng kaisipan, isa kayo ng sasabihin, isa kayo ng ugali. Kasi, discipleship is partnership and successorship. Amen. Apo. Discipleship is partnership and successorship. Kaya nga nung si Jesus na ituro niya lahat, ang pag-akat niya, sila naman. O kaya nga, ibig sabihin pa rin ng isang matetes, na follow me, ang ibig pa rin sabihin nun, to join as disciple. So partnership nga. No, kailangan mag-join tayo bilang disipulo o tagasunod ng Panginoong Jesus. Meron akong gusto ikwento, yung si Albert Einstein. Meron siya driver. Minsan habang naglilinis ng kotse yung kanyang driver, pinapanood ni biglang nagulat si Albert Einstein kasi pinapanood niya. Lahat na sinasabi niya about the chemistry, alam na alam, kabisado. Galing dito Ang husay, lahat kasi driver siya. So Laging kasama. Laging kasama. So lahat, parang alam na niya yung tinuturo ng kanyang amo, ng kanyang boss. Alam na niya. So ginawa niya, sinubukan niya to. Sabi niya hindi, okay na. Okay. Tutok lang. Sabi ni Albert Einstein, ay ganito. Sabi niya, halika nga sandali. Meron akong imbitasyon sa isang university.
Minsan, ikaw ang magsalita doon. Nagulat yung driver, pato ko magsasalita. Kasi nakita ko, mahusay ka eh. Lahat na tinuturo ko. Na-absorb niya. Oo, na-absorb mo na eh. Eh sabi ng driver, sige, sir, papayag ako sa isang kondisyon. Ikaw yung driver ko. Papayag ako sa kondisyon kung driver niya si Albert Einstein. Nung dumating na yung oras ng seminar, nagkwento na, at nagsalita na, nag-speak na itong driver, at talagang business. Hindi, sabi naman ni Albert Einstein, hindi ako kilala sa lugar na yon, kaya kahit ikaw yon, ikaw ipapakilalang Albert Einstein. So, nagpunta siya, nagsalita, kuha-kuha, lahat. Lahat talaga, palakpakan ng mga tao, nagtatayo sa husay ng presentation na ginawa. Tapos, pagkatapos na ng seminar, biglang, abang sila naglalakad, may nagtanong. May tinanong na isang malalim na tanong, na hindi niya alam sagutin. Kasi hindi naman siya si Albert Einstein. So ginawa niya, sabi niya, simple lang yung sagot mo. Sa driver ko lang itatanong niya. Driver lang niya itatanong. Yung ang pala driver yung niya siya. Ito yung gusto kong sabihin. Kahit tayo ay mga disciple na, Learn pa rin. minsan may kakapusan pa rin tayo. Napakahalaga pa rin tumingin tayo doon sa talagang ama natin, mentor natin, disciple natin. Ito, kahit absorb na niya, meron pa rin siyang kakulangan. Pero pumunta pa rin siya. Kaya sabi niya, simple lang niya. Driver ko lang makakasagot niyan. Pero parang yun, ganyan na. pero yun talagang ano, no? Pero ang isa sa maganda sa disciple, yung na-absorb mo talaga. No, isipin mo, nakikinig lang yun, sumasama lang yun. Kaysa sa kapangyarihan ng disciple, yung pagsama mo. Sinasamahan mo siya. At tapos, na-impluensyahan ka. Nakaka-impluensya ka. Kasi si Albert Einstein, naka-impluensya sa kanya. Ang Panginoong Jesus din, ang lakas-lakas naka-impluensya lahat ng sumunod sa kanya. Si Mateo nga, sumunod agad eh. Oo. Ang lakas na impluensya. At yung iba pa mga disciple ay sumunod sa kanya. Pero yung bumabalik tayo sa John 15, sabi niya, isa sa pinakamahalaga ng pagdi-disciple ay yung kailangan, we are justified disciple kapag napaparangalan ng Ama. Tama. Pag hindi napaparangalan ng Ama, walang saysay lahat ng pagiging. Matawag ka mang disciple, kung hindi siya napaparangalan, wala rin saysay ang Correct. ating pagiging disciple. Pwede tayong tawagin lingkod ng Panginoon, pwede tayong tawagin na disciple, pero siguraduhin lang natin, napaparangalan natin ang Ama. And then, bagamat magaling tayong magsalita, o siya tayo mga pastor, magagaling magsalita yan. Pero kung wala namang bunga, hindi pa rin matatawag na justified disciples. So yung dalawang bagay na binabagay sa John 15:8, kinakailangan talaga mabigay ang kaluwalhatian ng Panginoon at kailangan meron tayong Bunga. at yung bunga na yun, nagsasabi sa atin na ganito, ang bunga dapat, hindi lang dahil natangay ko siya o natangay mo siya. Dapat nakakita ang tao sa buhay natin, nare-respeto ka bilang isang leader. So, dapat na nare-respeto ang pagiging disciples mo. May respeto sa'yo, gumagalang ka. At isa sa mga ugali ng disciple, siguro sa akin, ang pinakasikretong ugali ng pagiging disciple ay yung mapagkumbaba. Mismo. Pag hindi ka Ang mapagkumbaba, tawag ni Pastor Jojo dyan, hambology. Hambology. Pag hindi ka mapagkumbaba, ala rin talo ka rin. No, kasi kasi darating isang araw sa isang samahan, magkakasubukan kayo. Pag wala ang pagpapakumbaba, mawawasak ang samahan. Pag walang pagpapakumbaba, ang pagiging disciple natin, papangit yung sa tingin na iba. At sabi nga natin, paano natin maluluwalhati ang Diyos kung ang pagpapakumbaba wala? Mahirap magpakumbaba. Sabi ko nga minsan sa church, nung mga dati na, sabi ko, kahit medyo mali ang aking sinasabi, kahit medyo nagkakamali ako sa aking sinasabi, dahil kami ang inilagay ng Panginoon bilang leader ninyo, ay patawarin nyo kami kung mali yun. Pero kami pa rin ang inilagay na leader nyo, dapat ninyong tanggapin. Napakahalaga kasi ng tinatawag ng undercover principle. Yes. Na kailangan kahit na mas magaling ang tinuturuan mo kaysa sa'yo, ikaw ang nilagay ng leader. Kasasabi ko lang din nung Sunday sa church. Kahit mas magaling kayo sa akin, inilagay ako ng Panginoon dito. Yun yung mahalagang matutunan natin, yung kapakumbabaan. Pagkilala sa nilagay ng Lord. Kasi pag hindi,
paano natin matawag ang sarili natin na disciple kung hindi naman makikita sa atin ang tunay na pagiging alagad. And then, kung babalik tayo doon sa tinatawag na image and likeness, napakahalaga nito sa ugali ng isang disipulo. At naalala ko nga yung isang kwento na maaaring naikwento ko na ito nung tungkol sa image and likeness. Sabi nung tatlong preacher, naalala niyo kwento na yun? Yung Di pa, tatlong di pa. mga ngaral, sabi ng tatlong mga ngaral, habang nagko-copy sila, sabi niya, meron pa tayong hinihintay na kasama. Habang may hinihintay tayo, pwede bang magkwentuhan muna tayo? Sabi niya, sige, anong kwentuhan? Pagkwentuhan kaya natin saan nagsimula ang buhay. Sabi niya, sige, saan ba ang totoong buhay? Sabi niya gano'n. Saan ba ang ganap na buhay? Sabi nung isa, nagsisimula ang totoong buhay kapag inilabas na yung bata sa tiyan na ipanganak na. Sabi ng pangalawang preacher, ay mali. Ang totoong buhay, kapag yung fertile na yung nanay, nagkaroon ng Nabuna. pinagbubuntis pa lang. Kasi di ba pagka inabort mo yan, pumatay ka. So nasimula na yung buhay. So hindi pa hindi lalabas, buhay na siya. No. Sabi ng pangatlong preacher, mali kayong dalawa. Ang totoong buhay ganito. Ang totoong buhay ay ganito. Kapag ikaw ay pinatay mo ang sarili mo at hindi mo nayaan na mabuhay ka sa sarili mo at hayaan mo si Kristo ang mabuhay sa iyo, yun ang totoong Buhay. nagsimula pa lang sa tamang buhay. Wow. Pagpatay ka na sa sarili mo at hayaan mo si Kristo ang mabuhay, doon ka pa lang nagsisimulang mabuhay ng tama. Mismo. Diba? Tama So, yun yung mahalaga. Sabi yung magandang sagot ng ikatlong preacher. So, sa discipleship, napakahalaga talaga ng image and likeness. Sa discipleship, napakahalaga na talaga na ipinakikita rin kasi ng Panginoong Jesus yung discipleship, yung leadership, na hindi sa lahat ng pagkakataon, puro tayo leader. Meron follower. Mismo. At hindi, bagamat ako leader, meron din ako sinusundang leader. Ang bawa ako ang pinaka-leader ng Word of Love Family Church. Meron din akong sinusundan leader. Halimbawa, si Pastor Luis, isa sa mga mentor namin, sinusundan namin leader to. Susundan din natin ang leader ang kapitan, ang mayor, ang presidente. Merong mataas. So dapat makita mo kung saan ka naka-level. So napakahalaga. Ang discipleship kasi, hindi lang basta nakuha mo yung itinuturo ng guro, okay na. At pagkatapos, pag okay na kayo, pantay na kayo, lalampasan mo na siya. Dapat hindi, matuto ka pa rin mag-submit. Yun ang importante sa pagiging disciple. Kasi kaya nga merong tinatawag na follower at merong leader. So, ngayon, hindi sa lahat ng pagkakataon, kung iaangat ka ng Panginoon, hintayin mo yung pag-angat niya. Tama. Pero Tama. meron pa rin nasa taas mo. Correct. Dapat makita natin yun na meron pa rin nasa itaas natin. So, napakahalaga na pagtingin sa isang pagiging disipulo. At sabi nga natin ay yung pong pagiging intentional discipleship ay hindi basta-basta. No. Kailangan ito meron kang tinatawag na intensyon na talagang mag-glorify ang Lord, Amen. Amen. makapagbunga tayo para sa Kanya. Yun siguro ang pinakamalagang makita natin sa larangan ng discipleship. Ngayon, ang bansa natin, ang daming mga ngaral, ang dami ding nabuong discipleship, sa atin din sa mga nagtuturo ng kingdom, ang dami din natin nagtuturo ng discipleship. Sa akin, sir, discipleship is a personal ng Lord, ng Holy Spirit sa kanila. Yes, ikaw pwede kang gamitin at ang salita ng Diyos para sa kanila, para aralan sila ng mga aral ng Panginoon. Pero iba ang disciple na may personal encounter sa resurrected Christ na nagro-rule and reign talaga sa kanilang buhay. Di ba? Kailangan talaga yung may calling Oo. ng Holy Spirit. No? Sa totoo lang, yung pagiging disciple natin dito sa ating bansa, marami na sana. Ang dami na natin mga disipulo ng Panginoong Jesus dito. Hallelujah. At ang sabi nga natin, yung kingdom ay sagot, solusyon. Laging sinasabi yan, solusyon sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin, kung sa mahabang panahon na pagtuturo natin, kung 2008 nakilala, Noon pa natin ginawa. kung talagang totoong disciple, maraming nagtotoong disciple at hindi na kanya-kanya at hindi na, ano ba, na kanya-kanya nga, maaari nga.
Ginawang follower nila kasi. Totoo naging follower tayo, nakabuo tayo talaga ng isang kingdom sa Pilipinas. Na yung mga mananampalataya. Kaya lang, yung sa dami ng revelation, sa dami ng intelihente, nagiging, nagiging isang problema natin. So, kaya nga napakahalaga ng submission, yung kapakumbabaan. Kasi nga, talagang marami namang, mas mainam talaga yung matalino, may revelation, pero kailangan mong bumalik sa salita ng Panginoon kung ano talaga yung standard na tinuturo as being disciples. Yun po ang... Ganda niya, ang Okay. As a leader, bless makikitingin mga Ephesians chapter 4 verse 13 to verse 11 to 13. Dito tayo magtatapos, ano. Meron na lang tayong 5 minutes. Kasi sir, nung kinuha ni Lord ang 12, sabi ganun, to be with Him. Ibig sabihin, sa discipleship training and equipping, talagang tutok. Tututukan mo talaga, gusto mong makita, lilimliman mo, gusto mong maintindihan nilang lubusan ng kaharian ng Diyos, ang isip ng Diyos. Kasi sa discipleship, dapat kailangan parehas kayo ng kaisipan. Parehas kayo ng mensahe, parehas kayo ng vision, parehas kayo ng mission statement, parehas kayo ng kultura, parehas kayo ng sinasabi. At dito, and He gave some apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Sabing ganun, for the perfecting of the saints. Hallelujah. That is discipleship. For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. Para isend forth sila. For the edifying of the body of Christ. Hallelujah. Verse 13. Till we all come into in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So ang ating pinaka-goal pala rito, yung fullness ni Christ, yung identity ng Father ngayon na kay Jesus. Wala na kay Adan. Kasi fallen Adam na yan eh. But the last Adam, ay si Jesus Christ, the last Adam, doon natin kukunin yung ating identity. And through discipleship training program, in the person of the Lord Jesus Christ, kasi buhay ang Panginoon eh, buhay ang Holy Spirit. Siya nagre-reveal ng great revealer ng mga truth. Hallelujah. So, yun ang ating nagiging, sabi ko nga kahapon, isang araw, ang tools, hindi lang ang equipping kasi, bibigyan mo sila ng tools. Bibigyan mo sila ng mga gamit para ma-equip. Ang training kasi, napakahalaga. Walang shortcut na training. Kung gusto natin ma-train, tested ka and trusted. Ayun ang napakalaga bilang isang disciple di ba? So, susubukin ka talaga kung gaano ka katapat. Kaya nga nag-conclude ako nung nakaraan, and they that are with Him are called. So, tinawag yung mga alagad, chosen and faithful. They that are with Him are those who are called, chosen, and faithful. So, sa pagbabalik ni Lord, so there is no room for unfaithful. Kaya nga, napakalaga ng bilang mga alagad, pagdating ni Jesus Christ talagang datnan tayo na matapat. At binibigyan pa tayo ng pagkakataon ni Lord na maging matapat sa bawat oras. Amen. Meron ka pang last imparting word? Siguro, yung gusto kong balikan yung tinatawag natin, yung, sabi nga natin, yung sinabi ng Panginoon na, let us make man. Yung sinasabi niyon, kasama na ang Panginoon sa Kristo doon So yung image ng Panginoon, yung image ng God na sinir sa tao, image din ng Panginoon sa Kristo yon. Amen. Kaya lang, hindi na kaya ng taong dalhin yung image na yon. So kinakailangan pababain si Jesus para siya na ang mismo ang gagawa para mag-demonstrate sa atin. So, doon pag talagang si Jesus ay nag-rule na talaga sa puso natin, siya yung magde-demonstrate ng image and likeness. Kaya ang tawag na sa atin, Christ-likeness. Yun ang tawag na sa atin. So, yung pagiging discipleship, madali lang eh. Pag talagang si Jesus, nag-rule na talaga sa buhay natin. Yung image and likeness ay talagang nasa atin na, yung pagiging disciple ay madali na. Kaya lang, bakit sumasablay yung disciple? Ang dahilan, bumalik tayo sa original na intention ng Diyos. Yung si Kristo ni talagang nag-rule, siya yung nag-rule, hindi ikaw. Yes. No, hindi ikaw nag-rule. Sometimes kasi, madalas sabi nga, naalala ko isang teacher ko sa Bible school, sabi niya nung araw, ang mga Kristiyano, ayoko kung tama ito, pero gano'n sa akin ito nung araw, tayo daw mga Kristiyano ay ganito. Pag tinanggap natin si Yesu Kristo, dati, hindi pa natin tinanggap, ito tayo. Pag tinanggap na natin siya, si Yesu Kristo nang nasa ibabaw. Kaya lang, sabi niya, paminsan-minsan gumaganon daw tayo.
Imbis na dapat si Jesus lagi ang nahahayag. So ganun yung ibig sabihin ng si Jesus ay pumunta na sa atin, tumira na sa atin, siya yung nandyan. Hindi yung gumaganon ka pa. Pag gumaganon pa sa ibig sabihin, ibang usapan na yon. Ikaw ang nagro-rule. Di ba? Pero pag dito siya, ito siya ang Panginoong Jesus, siya ang nagro-rule. So yun yung mahalaga. So sa discipleship, sabi nga natin, madali lang eh. Kapag talaga, laging nakasentro sa paghahari ng Panginoong Jesus. Christ in you, Christ the King, the hope of glory. So in Christ talaga dapat, di ba? So napakaganda na share mo, Pastor Jeje, na kailangan justified, ano yun kanina? Justified disciples. Kasi nga naman, marami po talagang ang Lord, maraming condition, maraming training, maraming equipping, training. Ang pinakamatindi, sabi ko nga sir, sa discipleship. Halimbawa, ikaw basketball player ka. Naging mentor mo, dinisciple ka ni Jordan, ni Irving, ni Kobe. Lahat ng mga malulupit. Shinare sa'yo yung mga sikreto nila. Anong klaseng basketballista ka? Di ba? So, matindi ka. Lalo na si Christ. Meron kang Holy Spirit, meron kang Word of God, meron kang Father, meron kang grace ni Lord, lahat kompleto ka eh. So, napakalaga lang talaga na i-activate natin yung ating mga natutunan. That's why, bago ka i-baptize, kasi ang nangyayari ngayon, binabaptize mo na, ginagawang religious. Dapat bago i-baptize, talagang namatay na. Kaya nga si Jesus Christ, sabi niya, if you want to follow me, deny yourself. Carry your cross and follow me. Ang nangyari, nag-follow me, deny yourself, and if you want to follow me, deny yourself, carry your cross and follow me. Ang nangyari, follow me, deny yourself, and then carry your cross. Nagkahuli-huli. Mali. So napakalaga na magkaroon talaga ng kingdom understanding ang mga tagasunod na talagang hindi mo gagawin silang alagad mo, kundi gawin mong alagad ni Kristo. Dapat naka-Christ-centered ang kanilang magiging teaching at saka kingdom teaching talaga. Purely, solid talaga. Hallelujah. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak kay Lord. Hallelujah. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Pastor J, at sa mga insight na yan. Ako'y naniniwala na maraming natutunan. Kung meron kayong maraming natutunan, just comment and say a word of appreciation, say a word of insight, and say a word, I love you, Father, I love you, Jesus, I love you, Holy Spirit. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat. See you on Sunday ng madaling araw. Pinagpala tayong lahat ng ating Ama sa Langit, kaya napakalaga po. Walang shortcut sa discipleship. Kailangan talagang i-detach ka talaga. Kaya una niyang pambungad, talagang iniwan. Sunod agad. Sunod agad kapag si Kristo'y dumaan. Lalo na kapag ang kaharian. Sunod. Ano ba yun? Di ba ano yun? Parang ano yun eh, no? Parang hagibis, no? Susunod agad. Sa kaharian ng Diyos, walang no. Laging yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Kasi ikaw din ang mahihirapan. Kapag ikaw ay talagang sumunod kay Lord, kapatid, itong payo ko, lubusin mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Lubusin mo na. Total, mamamatay ka lang rin at mawawala ka sa mundo. Total, nag-declare ka na ng pananampalataya mo sa Panginoon. Total, darating na rin siya kapag ka naipangaral lang mabuting balita. Total, mag-rule din siya kasama natin. Mag-rule din tayo ngayon. The saints ruling rin in the kingdom of God. Sa now kingdom. Total, lahat ng hula sa Biblia ay nangyayari at nagaganap na. Kapatid, hallelujah, lubos-lubusan natin ang pagsunod sa Lord. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Huwag na tayong mag-reserve. All right, reserve sa Panginoon. Amen? And God, at sasabihin ng Lord sa iyo, come, good and faithful servant. Pumasok kayo sa kaharian ng inyong Ama na inihanda before the creation, before the foundation of the world. Amen? So, and sasabihin ng Father God, sasabihin ng Father, fear ye little flock, for it is your Father's pleasure to give you the kingdom. So maraming salamat po mga kapatid. At habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, yung assignment natin, gawin natin, go and make disciples of all nations. Mag-mentor tayo sa 8 pillars of the society upang maka-influence tayo sa ating bansa. Napakalaga po ng influence na magkaroon sila ng territory kung sa politics, sa economy, sa DILG, sa bawat aspect sa ahensya ng ating bansa. Let's pray na meron tayong ma-disciple na mga righteous people na talaga po ang puso ay walang iba kundi puso ng Lord. Amen? So purihin ang Diyos sa
gabing ito at tingin natin kay Pastor Roldan na tayo pumakasan sa panalangin. Hallelujah. Pastor Roldan. Thank you, Lord. Amen. Shout amen. Hallelujah. Yung malakas na palakpak para kay Lord. Hallelujah. Talagang napakasarap ng pinag-usapan natin ngayon, Pastor. Talagang about discipleship. Ang isang natutunan ko ay dapat pag ikaw ay disipulo ni Christ o ikaw ay disciple, dapat arestado ka ng pagmamahal ng Panginoon. That's why ang sabi ng Lord sa John chapter 13, verse 34 hanggang 35, To disciple. ito ang bagong utos na bibigay ko sa inyo. Kayo ay magmahalan at kung ako ay mahal nyo, kayo dapat nagmamahalan at dapat kayo ay nagmamahalan. At ito, anong sabi doon? Disipulo. Ito ang Makikilala katunayan. na kayo tunay na kayo mga alagad. Oh, yun. Grabe, yun lang pala. So, kailangan arestado tayo ng pagmamahal ng Lord. Amen? Hallelujah. At ngayong gabi ito, grabe, sabay-sabay nating ideklara ang katagumpayan ng Hallelujah. ginawa ng Lord. At ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang mangyayaring maganda. Hindi babalik ang salita ng Lord na hindi ka pinagaling, na hindi ka pinalaya. Amen. Kaya ngayong gabi ito, tayo ay magdiwang. Dahil ang Amen, kaharian amen, ng Diyos amen, amen. ay kasagutan sa lahat ng bagay. Hallelujah. Amen, hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan, Lord, salamat sa natapos na Ava Father, Panginoon. Salamat, Panginoon, at gumawa ka na naman ng mga maraming bagay na kakaiba, mga bagay na bago sa aming mga buhay, Panginoon. Lalo na sa mga nakakapanood, Ama, salamat. At ang salita mo ay makapangyarihan, Ama. Salamat sa mga kagalingan, sa katagumpayan. Salamat sa mga nakarinig na ang buhay nila ay talagang nagkaroon ng transformation, Panginoon, patungo sa buhay na talagang pinaghaharian mo. Lord, salamat ng marami at ang iyong kaharian lamang ang tunay na mayroong pag-asa. Ang iyong kaharian lamang ang siyang makasasagot sa lahat ng uri ng anumang problema sa aming mga buhay. Kaya Ama, patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Amen. Patuloy mong pagharian ang bayang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, ang mga mamamayang Pilipino, Panginoon, na tanging ito lamang talaga. At nawa makita, Lord, at talagang mag-take over ang paghahari mo Amen. sa aming mga buhay, Yes, Panginoon. Father. Ama, patuloy naming itinataas, patuloy naming pinapapurihan, patuloy kaming sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Yes, At, at sa iyo lamang magpawalang hanggan ang kahariang makapangyarihan, walang Yes, hanggan. yes. Salamat po, Ama, sa pangalan you. ng Panginoong Hesus-Kristo. Amen. and Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat and we love you. Ito pang inyong host, Pastor Luis Boy Baldomaro, nagsasabing, kasama natin ang Diyos, smile, you look so beautiful. So thank you, Pastor Jeje. Thank you, Pastor Roldan. Salamat sa lahat ng mga na-encourage kami kapag kayo po ay nakita namin naka-tune in at nag-aabang lagi po sa Abba Father at every Sunday ng alas 5 na madaling araw. Muli, to God be the glory. See you soon sa face-to-face po para tayo ay mag-fellowship. God bless you. To God be the glory. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Smile. You look so beautiful. Woo! Para po sa mga Word of Blood, kabati ko kayo at saka yung mga taga San Francisco, Bulacan, Bulacan. Amen. Amen.